Umani ng pambabatikos si Senator Robin Hood Padilla sa isinagawang usapin sa Senado noong August 15 kung saan tinalakay ang sexual harassment. Tinalakay sa Senado ang pag-amyenda ng Republic Act 8353 na anti-rape law at ang posibleng baguhin sa Safe Spaces Act pati sa anti-bastos law. Dito, binuksan ni Senator Robin Padilla ang batas na tungkol sa mag-asawa na kung sakali man tumanggi ang babae ay ano daw ba ang dapat gawin ni Mr. kung gusto umano nitong makipagtalik sa kanyang misis ngunit ayaw naman daw ni misis. Nabanggit ng senador na bilang asawa ay may sexual right daw siya since mag-asawa naman daw sila. Kung sakali daw na gusto niyang makipagtalik sa kanyang misis at tumanggi daw ang kanyang asawa, ano daw ba ang kanyang gagawin? Mambababae? Kung gagawin niya naman daw ito ay posibleng makakasuhan naman daw siya. Tila nais sabihin ng senador na dapat hindi umano natanggi ang asawa o ang babae kung gusto na ng kanyang mister na makipagtalik. Dahil hindi naman daw masabi ng lalaki o ng mister kung kailan niya mararamdaman ang init sa katawan nito, ayon kay Senator Robin Padilla. Ang naging term pa ng senador ay in-heat, ayon tuloy sa publiko ginawa ng umanong aso ang tao ng senador. Para kay Senator, dapat hindi umano ipapasok sa violence ang pagpipilit na makipagtalik sa misis dahil bilang mag-asawa natural lamang daw ito na pilitin ang kanyang misis sa tuwing gusto nitong makipagtalik. Dahil sa katakot-takot na natanggap na pambabatikos ni Senator, naglabas ito ng statement isang araw matapos ang naging Senate hearing. Ayon dito, wala daw siyang sinabing dapat pilitin ang asawa na makipagtalik. Ang gusto lang umano niyang iparating ay paano umano ang kapwa niya lalaki na naniniwala sa sexual right na tanging love and lust umano ang nararamdaman at hindi under ng kahit na anong alcohol. Dagdag pa ng senador, laking Biblia umano siya at nakasaad daw sa Biblia na dapat ang babae ay nagpapasakop sa lalaki. Una sa lahat, wala akong sinabi na okay na pilitin ang asawang babae sa pagtatalik. Saan po ba doon sa pagdinig? Pangalawa, ang sabi ko, paano kaming mga lalaki na naniniwala sa sexual rights kapag kami ay in heat, not drunk, not violent, not under influence of any drugs or liquor, plain love and lust. Pangatlo, bakit po namin nasabi na sexual rights? Ito po yun. Lumaki po ako sa Biblia. Malinaw po doon na ang babae nagpapasakop sa lalaki. Paul's teaching on sex within marriage is extraordinary. He says that husband and wife should give one another their conjugal rights. 1 Corinthians 7:3. Each has a right to enjoy sex and each has an obligation to help the other enjoy sex as well. Both spouses should receive joy and pleasure in a healthy sexual relationship. Husbands and wives should view the marriage bed in such a way that each spouse both gives and receives in the sexual union. Sa isang in Islam, the husband should have intercourse with his wife according to what satisfies her, so long as that does not harm him physically or keep him from earning a living. The husband is obliged to treat his wife in a kind and reasonable manner. Part of that kind and reasonable treatment is intercourse, with tradition stipulating that couples should not forego intercourse for longer than 4 months, though some prominent scholars have prescribed a more stringent minimum frequency of sexual intercourse as a religious obligation for husbands. Ibn Hazm prescribed once a month and Al-Ghazali prescribed once every 4 days, according to other scholars. There is no time limit. However, most scholars say that it's obligatory on women alike not to refuse their husbands if they call them, so long as the woman who is called is not menstruating or sick in such a way that intercourse will be harmful to her, or observing an obligatory fast. If she refuses with no excuse, then she is cursed. Kayo po ay mambabatas din at palagay ko naman batid nyo ang ibig sabihin ng pagdinig, hearing.
Makikinig sa mga resource speaker. Paano ako makikinig kung hindi ako magtatanong? Paano sila magsasalita o magiging speaker kung ako ang magpapaliwanag? Bakit pa ako kumuha ng resource speaker at nagtatanong po ako bilang ang guest ko ay lawyer, hindi pastor o imam? Siya ang makakasagot sa tao kung ano ang sinasabi ng batas ng tao sa marital obligation. Hindi nga rape ang punto ko. Ang punto ay kung ano ang pwedeng gawin ng asawang lalaki para maging legal ang paghingi ng sex ng isang lalaki at hindi maging rape. Wala akong sinabi na okay ang pilitin ang babae. Hindi lahat ng tao ay makaestado. Very religious ang mga Pilipino. Iba po kasi ang katarungan ng religion at state. Para po maging maliwanag sa taong bayan na ang Family Code ng 1988 ay hindi na ay ang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. I-check po ninyo ang binago ng 1988 Family Code. Baka hindi po ninyo napanood ng buo ng tinalakay namin ng panauhin na abogado ang patungkol sa pro-simbahan ng Family Code bago ito binago ng Estado noong 1988. Wala pa kayang dapat ipag-alala sa aming paniniwala dahil kasama rin po sa aming paniniwala ang hindi pagpilit sa asawang babae sa pagtatalik. In Christianity, the husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. Do not deprive each other except by mutual consent for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. In Islam, forcing a wife to have sexual intercourse is a transgression and an act that disrespects the body, mind, and emotions of the wife. Chairman po ako, Committee on Public Information. Trabaho ko po ang palaganapin ng batas na umiiral sa bayan. Maraming salamat na rin po sa pagsuporta sa pagpapalaki ng issue. Kailangan lang po ninyo linawin ang posisyon nyo. Huwag po kayo mag-alala. Ako po ay may resolusyon din na in aid of legislation ang mga sexual harassment, abuse at rape ng New People's Army na ang biktima ay Gabriela. Samantala, bilang pagsuporta sa kanyang mister ay nagbahagi naman si Mariel Padilla ng larawan na kung saan ay hinahalikan siya ng senador. Caption pa nito, "Oh, may consent yan ha?" Nagkomento naman dito si Senator Padilla nang umano'y siya ay in-hit at sinigundahan naman ito ni Mariel.